Edukasyon og balita ug musika, progresibo kaalam ang pagsibya. Kay bisan asa ka man kay kuyugan ka, ang importante kay pirming duyugan ka. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Sa Smart Agri ikaw naguna, sa aqua farming ug agrikultura. Kay bisan kinsa ka man may kaalam ka, ug giduyugan pa juta sa musika. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. PSSC Smart Agri Radio. Swak na paraan sa pag-aaruga ng ating kahayupan. Ating pag-usapan sa Paghahayupan 101. Maayong buntag, Digo City. Maayong buntag, Davao del Sur. Welcome again sa atuang programa. By the way, happy Monday di ay sa inyong tanan. Nga naminaw sa atua karon and nagtaon-aw sa atuang Facebook Live diri sa Paghahayupan 101 Smart Agri Radio. So welcome na punta sa atuang another episode of Paghahayupan 101, your trusted guide to better and smarter livestock farming. Once again, ako si Doc Shea. At ako naman si Sir Ken, so laging handang maghatid ng kaalaman para sa mas matagumpay na paghahayupan. So, ngayong araw, isang napapanahon at mahalagang usapin ng ating tatalakayin. Yes, tama Sir Ken. So, ang ato na pong topic karon is about sustainable animal farming practices. Kung saan ato ang paghahisgutan ang about sa waste management, biosecurity, and climate-friendly practices para sa tuang mga alagang hayop. Okay, so una sa tanan, unsa ba gyud ay ang sustainable livestock farming. So kining sustainable livestock farming practices, mao ni siya ang paghimo sa mga practices nga dili makadaot sa ato ang environment, dili pod makadaot sa ato ang health, and makasustain sa ato ang future. Okay, so in simple Doc, kay ang ato ang goal ani is para ma-lessen ang ato ang expenses and also ma-protektahan nato ang ato ang environment. And also ma-maintain nato ang
unsa ni ang ligtas at malusog na ating mga alaga. So Okay. habang kumikita tayo. Yes. diba? So, okay, di ba? Another na pud ni nga kuan man nga source of income gihapon ni sa to ang mga farmers. Sige, sugdan na to sa waste management. Okay, so simulan natin sa waste management. So we all know nga maraming dumi or manure, 'di ba, Doc, ang naproproduce ng ating mga animals. So mauni ang mga reasons nga na ay nagahinder sa mga nagaplano og venture Yes. sa farming kay ang problema nila, Doc, is ang waste. Waste. Yes. Oh, yes. So, tama gid na, Sir Ken. Pero, ato ang i-remember nga ang waste sa hayop is dili na siya basura. Yes. Oo. So, naay mga other valuable resource nga pwede na to magamit through animal waste. Pwede na to na siya himuong fertilizer, pwede po na i-convert into biogas, para mahimo siyang renewable energies, Yes. and pwede po na siya nato gamiton as for compost gihapon nga materials. Okay, so naadiri ang ato ang mga best practices sa waste management. So ang una, Doc, is proper storage. So siguraduhin may maayos na storage or lagoon para sa dumi ng hayop upang hindi ito tumulo sa ilog o kanal. Okay. So ang kuan ani, Doc, is para ma-prevent nato ang water pollution. Yes po. Pinaka-importante po nga factor para sa tuwa. Okay, ang number 2 is composting. So, ang tuyong dumi or kanang mga waste sa atong mga animals is pwede nato i-mix sa dried leaves kanang mga tuyong dahon or ipa kanang mga rice hulls para maging organic fertilizer. Okay. And then, katong biogas. So, sa biogas, sa mga may kakayahan, so, maaari i-convert ang waste sa gas na pwedeng gamiting pang luto or pang ilaw. Same sa imuhang na-mention, Doc, nga renewable energy. Yes. So, and last but not the least, kining odor control. Odor control. So, magtanim ng mga halamang gaya ng lemongrass or madre de cacao sa paligid ng kulungan para makabawas sa amoy. At dili na to kalimtan nga iwasan ang pagtapon ng waste sa bukas na lugar. Yes. Okay. So, tungod kay makadaot ni sa to ang number 1 na katong na-mention ni Sir Kenneth ganina, ang water pollution. Yes, kay syempre natural body of water kay mo travel man good na siya bisag asa. So Yes po. what if na ay mga other kuan didto nga nagagamit og katong Yes. So, dili lang ang ato ang hayop po nang affected. Ana, Yes. even kita as human, tungod kay same lang man taog Yes. ginakwaan. Same lang tag source of tubig. yes, so Oo. makontaminate siya. Makontaminate siya. So, i-consider po nato na yun. Although, na ay mga, yes, mga best practices nga pwede nato maka-add siya og value sa ato ang katong mga waste management, but we should also take into considerations kung unsa ang consequences ana if dili nato siya ma-implement og tarong. Yes, so ang kuan po, Doc, ang number 1 problem na encounter na ako ni siya before nga daghan kanang mga basura, for example, basura, waste, mga chemicals, mamatay ang mga isda. Yes, so So for example na ay fish pond di ay sa pikas nga area, then maagian og mga kanang sa ilog. So ang ilog ang ilang source of water. So affected jud. Bisan naa pa sila filters kung naay chemicals nga mo. Kung naay mga contaminants nga Yes. present. So, madaot lang gihapon. So, instead nga naka-sustain ta, mawala na hinoon, maundang Naka-cause hinoon pa to ta siya og nga. problem. Yes, maka-cause pa hinoon ta og another problem. Yes. Oo. So, importante giday kayo. Okay, so atangi sa amo ang pagbalik diri sa Paghayupan 101. Maghisgot na pud taon niya about biosecurity Yes. and climate-friendly farming practices.
For your greetings and requests, text our Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. 0943-544-1879. Smart Agri Radio SAR line 0943 544-1879. 1879. Smart Agri Radio. ¿Cómo hacer para no tenerte? Bawal ang plastic sa DSSC. Everyday. Bawal ang plastic na kutsara at tinidor. Bawal din ang plastic o cellophane na pinaglalagyan ng take-out na pagkain. Sa halip magbaon na lamang. Kung bibili sa kalendarya, magdala ng lalagyan. Simpleng hakbang, malaking tulong sa kalikasan dahil plastic na babawasan. DSSC. Eco-friendly. Everyday. For your greetings and requests, text our Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. 0943-544-1879. Smart Agri Radio SAR line 0943 544-1879. 1879. Smart Agri Radio. Swak na paraan sa pag-aaruga ng ating kahayupan. Ating pag-usapan sa Paghahayupan 101. 101. Okay, so welcome back diri sa Paghahayupan 101 diri sa Smart Agri Radio. Okay, so karon hisgutan na pud nato ang about sa mga biosecurity. So, dili na ni bag-o sa to ang mga farmers na nato ang dear listeners kay na-mention na nato ni sa una, di ba Sir Yes, Ken, sa so, mga other segments nato. So, na-discuss na nato ni before. So, when we say biosecurity, so it is one of the most important nga part sa ato ang sustainable farming. So, kahit gaano ka-organic or ka-eco-friendly ang ato ang farm, Yes. kung wala tay biosecurity or daghan nagasakit ang sa mga animal, so wala pa gihapon tay income. Yes. So sa madaling salita, mao ni siya ang mga practices or mga processes nga pwede na to i-follow para dili makasulod ang mga sakit sa ato ang mga sa atong farm and sa ato ang mga hayop mismo. Okay, so mao ni ang mga few nga mga biosecurity practices nga ato ang timan-an. Number 1 is ang pagbutang og foot bath sa ato ang mga entry points. Maggamit ta og mga disinfectant sa ato ang foot bath sa door sa ato ang mga kulungan. Next is ilimit nato ang ato ang mga visitors nga mo enter sa ato ang farms. So bawasan nato ang mga entries of visitors. Labaw na kung gikan na sila sa lahi nga lugar kay wala ta kabalo basin sila ang carrier Yes. sa mga diseases. Okay, so next is quarantine. I-quarantine ang mga bago nga animals. So dili nato best protocol is dili nato na siya idiretso og sagol sa ato ang mga existing daan nga hayop sa ato ang farms. Nganuman wala ta kabalo basin ang katong newly acquired nato nga hayop mao di ito ang carrier sa sakit. So gi-introduce na hinuon nato si hayop as well as ang sakit didto sa ato ang existing na animal sa ato ang farm. Okay, so best practice is pwede na to i-isolate i-quarantine sa ang hayop nga bag-o na to na-acquire for at least 2 weeks. Okay. Yes. Kung commercial farms gani, usually more than 2 weeks ang ilang ginabuhat. Para sure jud. Yes, para sure. So before kung asa man kung company connected before, strict biosecurity gyud in which naabot gid siya og 40 days ang pag-quarantine para makasure lang yun nga wala gyud ma-introduce nga new disease sa katong population, animal population. And last, ang pinaka-importante o pinakadali nga buhaton nato sa ato ang farm is ang paglimpyo sa ato ang environment and sa ato ang mga equipments nga ginagamit. So, hugasan nato, i-disinfect nato ang ato ang mga gamit before and after gamiton. Okay? So, Sir Ken, na ako'y na-remember sa katong ato ang seminar
training last sa Davao, Ah. itong sa pork. Na-remember na ko to nga, gipangutan na ta sa isa sa mga speakers nga. Before ba mo magpakaon sa inyong mga baboy, ang mga farmers, nagalimpyo, nagawash ba sila sa ilang hands? Oo. So, usay guilty tanay. Yes. Diretso naman good to pagpakaon. Diretso na ta magpakaon, Oo. makalimot ta. In which, dali kay siya, buhaton, pero usay makaligtaan Yes. pagid nato. So kanang mga simplest nga mga practices, so dako jud na nga tabang for the safety of our animals. Yes, so just by washing, di ba? Our hands di ay nako na pud gyud kinagtabang sa tuwang kay what if may implement na to, limpyo ang lugar, naga-disinfect ta pero kita di mismo Yes. makakerry ta kay what if gikan ta og palengke, for example, nya wa ta nagwash sa atong hands, although nag-foot bath ta, nya nakalimot day ta og limpyo sa Yes. tuwang kamot. So, nagyapoy possibility di ay. Yes, and in connection with biosecurity, Doc, so shout out to my advisee, di ba? Yes. So, sa Animal Science Department, so nag-venture na ta for biosecurity studies, di ba, Doc, sa iyo? Yes, shout out din sa ako ang mga third year students Yes. nga nag-venture na pod sa mga biosecurity practices sa lahi-lahi nga farms. Yes. Okay. So, sa mga prior na mga data ni Doc, na, sa ako ang advisee. So, sa foot bath, 'di ba? Number 1 sa foot bath nato sa entry point. So, if ang tao ang mosulod, so naa siya mga Yes. tapak-tapak. Tapak. Okay, so kapag vehicles naman naa sila'y Wheel bath or katong kanang direct mga- spray direct diretso. spray nga, disinfectants. So, and sa visitors pod, naa sila'y kuan, ang farm is naay logbooks. Oo. Para if in Logbooks. case palayo na ay cases nga kuan, so pwede nila matrace kung kinsa ang mga last nga nag-visit kay Yes basin di ay sila ang nag-carry. Carry. Oo. So logbook, so very important. Oo. And then so na-discuss naman nimo katong quarantine. Yes, so naalam po ko yung ma-remember sa una during mga internship days Internship. nato, di ba? Natay, I think natay common farm nga Yes. gi-internan. Na, Doc. Isa ka swine farm na. somewhere. Shout out to Doc Banzon. Oo, so dira nga farm is established kayo siya, Yes. di ba? Even pag sulod na to sa internship, kita mismo gi-quarantine ta. Quarantine jud. Nag-quarantine jud mig mga siguro if I'm not wrong na sa mga 3 days siguro may nag-quarantine ato. So wala pa may gipasulod mismo sa farm. Yes. Nga pag sulod na pud sa farm, another na pud nga quarantine. Another na pud. Okay, so dito jud nimo ma-appreciate kung unsa gid di ay kanindot ang pag-implement sa ilang mga biosecurity Oo. practices. So, especially sa mga large scales na mga Yes, farms, so, Doc, grabe ang ilang grabe biosecurity. gid ang ilang biosecurities. Pagsulod nimo, ligo. Ligo. Pagsulod nimo sa mismong naay kuan, ligo na Ligo. pod. Actually, makaingon ko nga murag maluya ko sigig ligo-ligo. Mamuti na lang ganito. Mamuti na lang ko Sa farm. sigig ligo kay Yes. just imagine kung pila ka farms ang imong adtuan, maligo ka before Oo. ka mo entry, iniglakaw nimo maligo na Maligo pud na ka. pud. Siguro murag 8 times a day ko managaligo dito. Then ang Pero- imo ang attire, Doc, di ba? Lahi na pod nga attire. Yes, na laylahi nga attire. uniform, Take oh. note, laylahi na siya nga attire. So inigsulod nimo, ligo ka, then Oo. after ligo nimo, ilis na pud kag sa nina. Then inigawas na pud nimo, lahi na pud nga Yes. sa nina. So inana ka intense, inana siya ka grabe. Oo. Oh, pero grabe amo ang appreciation nato nga farm kay nakatuon jud mi nga. Nakatuon jud. Grabe gyud. Grabe jud ang ano. Grabe good, intense and well implemented gid kayo Kanang- ang ilahang biosecurity. Kanang expression ko rin nga si OA. Si OA, pero Oo. in fact, Pero makatabang makatabang yun siya. yapon. Nako, jud kayo tabang. And additional, so naapod gi-add si Cyril, ako ang advisee last time nga, sir, na ay isa ka farm nga nagpasulod daw sa iya. Tapos, naa daw sila yung viewing deck. Imagine okay, that. oo, So, viewing deck. Viewing deck. So, covered jud siya. Covered siya. Tapos, murag glass, Doc, na makitaan jud nimo ang kuan. So, safe jud siya daw. Safe kay- yun siya. Grabe jud daw ang biosecurity. So, mauto siya nga another, kanang Best practice. Best practice nga. Yes, Makasulod oo. ang visitor or ang researcher sa viewing deck lang. Yes, sa viewing deck lang. So, inana no nga bisan og sama sa ingon nimo gina si OA. Si OA. si OA pero gabi siya og
tabang Yes. sa tuwang mga Grabe hayop. jud. Oo, kay imagine nimo ang prevention gyud is much cheaper than cure sa tuang mga Yes. animals. So, Okay, so syempre, panatilihing malinis ang kulungan. Okay, so gamitin ang prinsipyo ng all in, all out. So when we say all in, all out, so sabay ang pagpasulod, for Yes. example, sa mga manok, then sabay po ang pagpagawas. So meaning ana kung magpasulod mo og mga day old nga chicks, inig harvest time pud ana kinahanglan sabay Yes. pud na sila i-harvest. So ang purpose ani Doc is para mas dali maglimpyo sa Yes, sulod. number one. Oo. So, Oo. kay di ba naaman tayo duration kung kanus ana pud ta mag all in. Kay syempre i-disinfect Naay downtime. nato. Yes, naay downtime para mas mapatay ang mga if there are mga microorganisms or mga pathogens nga possible magka-cause og sakit sa mga future nato nga mga stocks. Yes po. So kato additional dito siya sa ato ang Yes. mga biosecurity nga best practices nga. Kung mag all out na ta sa tuang Yes. hayop, i-harvest na nato sila, dili pa na siya recommended nga sudlan na pud nato og balik. So naati ginatawag nga downtime period in which kana nga downtime period maglimpyo ta og Yes, taman sa limpyo ato ang kulungan. Then dili enough nga once lang ta maglimpyo. Yes. As much as possible every day gina nato limpyuhan for mga pila ka days basin ay question na nga to ang mga dear listeners karon and viewers atong Facebook live karon Sir Ken. So, usually Doc, sabi sa ako ang experience if na ay outbreak, mga 3 months to 6 months yun na magpahulay ang area. Pero kung continuous ang production, 1 month I think is the longest. Kay syempre i-disinfectanan from the flooring, from the facilities, mga waterers, feeders, so tanan ma-disinfect jud. Kay ang pag sanitize man gud di ba do kay naay wet and dry. Yes. So needed jud nga naa siya enough time para makarest ang area. Yes. Para dili gyud kung naaman gali makasulod mamatay siya. Oo, mamatay siya. Kay ikaw ba naman continuous ang pag-apply sa imuha og disinfectants kung ikaw ang mikrobyo. Surrender jud. Surrender jud ka. Okay, so diri na pud ta sa ato ang climate friendly farming practices. Okay, so sa climate friendly practices, when we say climate friendly, so makatabang siya sa ato ang Mother Earth, kalikasan, Kalikasan. bilang mga livestock farmers, so very important nga ma-consider nato ni nga practice. Labaw na ang mga methane gases Yes. na i-emit gina-produce gyud labaw na sa mga ato ang mga livestock animals. Dili na gina nato malikayan nga naagi mga gases like methane. Okay, so narito ang ilang mga climate-friendly practices. So, number 1, so improve feed efficiency. So, gumamit ng mga nutrisyong pakain para sa mas mababa ang methane na nililikha ng hayop. So, in other words, kung sa man ni Doc, mag-use or mag-utilize sa og mga feeds Yes. nga naay kanang usa ba imurag sa cellphone na ay feature na siya feature nga para pang para kanang naa siya pang lower og usa ba ni siya Yung methane gas production. methane gas production ma-control niya or ma-lessen. Opo. Yan. Then number 2, rotational grazing, so for ruminant animals. So ilipat-lipat ang mga hayop para makarecover ang damuhan at hindi maubos ang lupa. Ay, grabe ba maubos ang lupa? Di ba? Grasses siguro. Okay, so rotational grazing. So, di ba natay ginatawag ng paddocks, Dok? Oo, paddocks. Mga paddocks. Yes. So, good practice ni siya, Dok, kaya nga for example, this week, diri sila mag-graze. Then, next week, sa na po sila? Sa DevCom building na po sila mag-graze. Kaya nga para maka-rest or maka-recover ang area. Yes. Then, ang pagdaghan po sa mga parasites, Doc, di ba? Yes, dili lang po ni siya
target for climate-friendly practice. Another pod nga hinungdan nga nung i-promote or i-implement ginato ni rotational grazing para wala po yung parasites or malesen man gani. Of course, naaman dyan yung parasite. Yes, present man yun na sila. Pero, malesen Yes. lang. Ano man, every time, tagaan na tong chance, di ba, kay kung magpatubo ta sa to ang mga grasses, of course, need man gina nila og sunlight. Yes. So, appeal na dito, mamatay ang parasites due to presence of sunlight. Yes. Kay kung perminti to nato ginapag-graze dito ang hayop, labaw na early in the morning. So, of course, ma-appeal gina nila always og harbor ang katong mga Yes. parasite eggs. Especially if na ay nagpastol ta og mga baka nga naapay moist. Yes. So na ay certain or specific time for best time for grazing jud. Yes. Yes. So next is tree planting. So magtanim ng puno sa paligid ng farm. So nakakatulong ito sa pagbawas ng carbon at nagbibigay ng lilim. Na. Shade. Extra shade. Oh, yes. Kay lisod po dok no nga sige ra ka grace dira tapos sige Oo, init kaayo. Oo. So tree planting. So it is one of the climate friendly practices. Then renewable energy. So kung may kakayahan, mag-invest sa solar panels or biogas systems. In which na ay program mga to ang ISET karon Yes. na naa sila'y cost friendly nga cost biogas friendly. system in which nakandak ni nila sa I think Magsaysay, di ba to? San Isidro Magsaysay. And dili kaayo, although costly gyapon siya pero dili ina nakadako ang gasto. Pang Simple kwan lang siya nga setup pang backyard, pang backyard siya nga setup pero dako na kay siya og gamit sa tuang farmers nganuman. Ang katong waste nga na produce sa tuang mga baboy, mahimo siya into biogas. Yes. So unsa may purpose ni biogas, unsay pwede na to magamit sa biogas circle. So pwede ta makaluto. Yes, Diba? makaluto. So in the long run, diha na nimo ma-appreciate nga naka-save na ka kay, 'di ba? Wala na kay gasto-gasto Wala sa na gasto. pagpalit sa LPG Yes nga po. ana. So that's the benefit, Yes, 'di ba, sa ato ang climate friendly na nga practices. practices. Then other utilizations po di ana kay katong sa mga crops, fertilizers, ginagamit Yes. siya as fertilizers. So shout out po sa mga students under the advisory of Sir Noel Menor Yes. nga naga-venture po sa kana nga studies. Other utilizations of waste. Waste. Okay. So and kuan po dok sa unsa ni siya sa rotational grazing sa other countries kuan na siya murag na ay Naka-quadrant. Yes, so diba? quadrant. Tapos na ay kuryente tong Yes, ilang kuan para oo. matrain ang mga animals nga Dili gid sila pwede dito. stop. 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 Dili pa pwede. Oo. May Patubuon ana. sa Oo, give chance so- pud ta sa ato ang grasses nga makatubo sila og usab. Oo, kay kung dili maguna to inana, of course hutdon man na nila. Oo. So and aside from that dok maguba jud ang area kung dili nato Yes. rotational Yes ang po. pag-graze. Okay? So, di ba imagine nga gamay lang kaayo na nga ambag nato, pero dako na kayo na og tabang Yes, para sa impact. tuwa. Yes, dako kay nag-impact sa tuwa. Okay, so next. Okay, so ngayon makakasama natin si Mang Tonyo. Okay, so mao ni ang statement ni Mang Tonyo. Tungod sa iyahang sustainable farming practices, naka-create siya better future. Better future sana Oo, all. so unsa iyang gibuhat sa iyang farm, sir? So ang una is nag-compost siya og animal waste. So composting animal waste daw improves soil health and reduces waste volume. Yes. Grabe din si Mang Grabe Tonyo. si Mang Tonyo. Gi-utilize gid ni ang taman. Next is clean surroundings. So, creates healthier setting for livestock and farmers. So nag-maintain jud niya dok gina-practice niya ang biosecurity Yes, niya. strict biosecurity. Yes.
So, number 3, odor control techniques enhance farm environment and neighbor relations. Yes. So, para safe ang ato ang relationship with our neighborhoods. Neighbors. I-control, I-control yun nato ang amoy. odor. By proper gihapon nga disposal sa ato ang mga sa waste sa ato Yes. ang mga hayop. Di ba na ay mga farms doc na ay septic tanks for their mga Oo. waste. Yes. Okay. Next is sustainable practices lead to better productivity and a thriving farm business. So, sustainable practices. So, syempre, gi-practice ni Mang Tonyo, gi-apply niya. So, it led to better production. Yes. Diba? So, kini di ayahang farm is swine farm di ay tuod swine ni iya ha. So, karon na siya extra nga kita sa iyahang swine farm tungod kay katong mga waste is pwede man to siya mahimong fertilizer. Oo. Then, the same with other farms, Doc, nga sa ako ang nag-OJT man ko before. So, ang mga waste sa manok, ginadry nila, then ginasako. Then ginabaligya. O, di ba? So, dili siya basura. Again, dili siya basura. May pera sa basura. And, as per Mang Tonyo again, dili nakaayo baho tungod kay ang ihang kulungan, do sa ihang kulungan, nagtanom pod siya og Madridi cacao. Yes, and katong lemongrass. Lemongrass. So, na-control niya ang odor sa iyang surroundings. And always, kinahanglan, or gipanatili niya nga always limpyo ang iyahang surroundings para iwas sakit po sa Yes. iyang mga alagang hayop. Okay, so, si Mang Tonyo is a good example yun sa tuwang Very mga good siya. farmers. So, thank you kayo kay Mang Tonyo sa Yes. imuhang pag-share sa imong mga best practices sa imuhang farms. Okay, so... Okay, so shout out na to Yes. tong mga students, especially ikaw, Yes. na kay mga students karon nga naminaw sa tuwa shout out circle. to my sa ni mga first year BSA 1B students nga naminaw karon or naga-watch sa live. So, ang amuang subject man gud, Doc, is Introduction to Animal Science. Yes. So, this is very relevant to Yes. to our subject. So, I hope naka-take notes kay Mag-quiz. mag-quiz ta next meeting. Ang wala nag-comment, Ang wala nag-comment. wala attendance. Yes. Okay, shout out po sa ato ang sa atong birthday boy, Yes. ang program head sa ato ang Bachelor of Science in Agriculture. Hello dira and happy birthday, Sir Jeffrey Abubo. And shout out po na to ang ato ang Dean under College of Agriculture and Related Sciences, Dr. Juan Agudera. Yes. And also sa ato ang mga colleagues dira under CARS Institute. Yes. Oo. So, sa food tech, sa DevCom. DevCom, sa agriculture, sa agroforestry, and also sa tuwang kauban, sa VetTech. VetTech. Hello, shout out dira kay Ma'am Kay Faith Ma'am Moncada. na busy naga-consolidate og mga Files. for accreditation. Okay, so shout out po sa tuwang mga estudyante, Sir Yes. Ken. Yes. Ako ang mga Oo, beloved VetTech mga beloved VetTech students. So, 'di ba, last time na-feature sa DSSC Chronicles. Yes, sa Chronicles. Yes, na nag-conduct mi og first ever First ever wet Laboratory. laboratory. So, ang first laboratory, Doc, is all about the ruminant digestive system. Oo. So, animal nutrition man god. So, it is best nga ma-familiarize sa nila ang system. Yes, so mga the basics. The basics. So, dira, nag-demonstration sila. So, while pointing out kung asa nga part si rumen, si reticulum. So, ginadiscuss pod nila unsa ang function, unsa ang mga microbes nga Yes. responsible for that specific part. Okay, Mga so shout out di ay sa to ang mga Yes. buutan nga VetTech students. Hello sa inyo ha. So magbasa ta karon sa live. Okay. Naim gusto magpa-shout out. Okay, so
shout out sa ato ang mga daghan dok. Daghan! Daghan di ay sila. Sige, So, sugdan na to. Okay, so hello to Daphne Senarillos. I think she is the class mayor of BSA 1B. Oh, okay. So, hello, Okay, very Miss good ka Daphne. dyan. Very good ka dyan. Then also kay Christine Igsi, Christine Jade. So first year gihapon ni siya. First year. I think may mga ng mga students Mga na students answer na ka na. sila. Minaw gid sila. Oo. Kay mag-quiz lagi daw ka. Okay, so kay Nena Andrea, shout out. Kay Christine May Untal. Kay Marie Glenn Relion. So good morning, Ma'am and Sir. Good morning, Good morning. also. Good morning. Then Luiser Makirang, si Russell Villa, si Divrel Dauz, Daphne Zamora, mga students yun na ko, Dok. Si Jahid Maruhom, okay. Then si Randel Pasahe. Pa-shout out po. Pa-shout out. Lawrence Zamora. Zamora. Okay. So, mauna siya ang ato ang mga Watching here from Avid listeners Rojas watching. Extension, Ma'am, Sir. si Roms Rain. Okay, so thank you kaayo. Kay attentive kaayo ang mga estudyante Yes. ni Sir Ken. Naminaw gid sila karon. Okay, magpa-quiz man jud. Oo, magpa-quiz di ay. Hala. Okay, so Okay, so ato mga takeaways sa karon nato nga topic, Sir Ken, is bisan og mga gagmay lang kayo to nga mga practices, pero dako na kaayo to og ginhawa, basta everyday lang na to siya, adlaw-adlaw na to siya ma-implement. Yes. Dako kaayo na og tabang sa atoa. Para sa healthy nga hayop and steady pod nga business and happy ang atoang Yes. planet Earth. correct. So, always remember ang 3 nato nga na-discuss. Waste management, Biosecurity and climate-friendly practices. So, hantod sa sunod nga Yes. adlaw, matag Lunes, mao na ni ang atoang bag-o nga time bago. slot. So, matag Lunes, every 11 a.m. to 12 noon, diri sa Paghayupan 101 Smart Agri Radio, magkita-kita ta every Monday. Every Monday. Yes po. So, alagang asenso, kalikasang Kalikasang protektado. protektado. Thank you Thank kayo you. everyone, and we'll see you again next next Monday. Swak na paraan sa pag-aaruga ng ating kahayupan. Ating pag-usapan sa Paghahayupan 101. PSSC Smart Agri Radio.